sa malayo at nakita kong lungsod na maningning. Ayon sa Panginoon, ito ay ang mga mansyon na nakahanda para sa kanyang mga tao. Nagsimula kaming maglakad hanggang sa marating ang gintong tulay. At pagkatapos makatawid, ay nakita ko na lahat ng madaanan namin ay gawa sa ginto. Lahat ay napakaganda, napakagaling, parang maningning na salamin, sadyang higit sa karaniwan. At nakita namin ang makalangit na tahanan, at libo-libong anghel na gumagawa ng mansyon. Yung iba ay napakabilis, at yung iba naman ay mabagal gumalaw. At may iba rin na halos wala nang ginagawa. At tinanong ko sa Panginoon, bakit ganon? May iba mabilis, may iba mabagal, at yung iba naman ay walang ginagawa. At sumagot siya na, yan ay kung paano magtrabaho ang aking mga tao sa lupa. Gagalaw ang anghel kung gagalaw ang tao. Sadyang hindi na nga kinakalat ang ebanghelyo. Hindi na sila nag-aayuno. Hindi na sila naglalakad sa daan upang mamigay ng mga artikulo na nagsasabi ng katotohanan. Ang ating mga tao ay nahihiya na ngayon. Sabihin mo sa kanila na bumalik sa dating daan. Ang mga anghel na nakita mong walang ginagawa ay pag-ari ng mga taong lumayo at tumalikod sa akin. At habang sinasabi ito ay napaluha muli ang Panginoon. At bigla nakarinig ako ng mga taong nagkakanta at hiniling ko sa kanya na dalhin ako sa lugar na iyon. At pinagmasdan lang ako ng Panginoon. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit nakikita ko ang galaw nito. At nakita ko ang mga luhang bumubuhos sa kanyang damit. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak, ngunit ito ay hindi sumagot. Nakarating kami sa napakagandang hardin. Nakita ko ang mga bulaklak na umuugoy. Noon pala nanggaling ang tinig. Tinuro ng Panginoon ang mga bulaklak at sinabing, tingnan mo anak, pinupuri nila ako at sinasamba. Ang mga tao ay hindi na di tulad noon. Hindi na nila ako pinupuri at sinasamba. Hindi na nila ako hinahanap. Kaya ako ito sinasabi sa iyo. Gusto kong sabihin mo sa kanila na humingi sa akin ng tulong, na lumapit sa akin dahil pupunta ako. Pupunta ako para sa mga tao naghahanap sa akin sa ngalan ng Espiritu at katotohanan, para sa mga taong handa, para sa mga taong pinagpala. Darating ako. Darating ako. At doon ko naintindihan kung bakit siya umiiyak. Dahil darating siya, ngunit hindi para sa mga hindi buong pananalig sa kanya. Babalik siya para sa mga taong nananalig sa kanya ng buo, sa espiritual at sa katotohanan. At sinabi ng Panginoon na kailangan ko nang bumalik sa lupa para ikalat sa mga taong aking nakita. Natotoo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Natotoo ang aking mga nakita. Ito ay para lumapit sa Kanya at magsisi sa mga kasalanan. Ako'y napaluha dahil ninais ko na sanang manatili sa langit at huwag nang bumalik sa lupa. Ngunit tinulo ng Panginoon ang lupa kung saan nakita ko ang aking pamilya. At sinabi ng Panginoon, oras na para bumalik ka sa lupa. Hinihintay ka ng pamilya at ng buong bayan. Lumusong ka sa ilog at ilubog ang iyong sarili. Ngunit bago ako umalis ay pinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang pagbalik. Kung paano mangyayari ang araw ng kanyang pagdating. Isang malaking screen ang lumantad sa akin. Inobserbahan ko ang buong mundo. At bigla naglaho ang libo-libong tao. Ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga babae na naglaho at sila'y nagsisisigaw. Maraming mga bata ang naglaho. Ang mga taong nagsisitakbuhan, nagsisisigaw na, hindi ito maaari. Anong nangyayari? At ang ibang tao na nakakakilala kay Jesus ay nagsasabing, dumating na si Jesus. At sinusubukan magpakamatay ngunit nananatili silang buhay. May mga aksidenteng nagaganap ngunit wala ni isang bangkayang makikita. Lahat ng tao ay buhay kahit na may pinsala sa katawan. At sinabi ng Panginoon na sa mga araw na iyon, ang kamatayan ay aalis. Sa mga araw na iyon, ang banal na espiritu ay mawawala sa lupa. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak, sabihin mo sa mga tao na magsitawag sa akin habang ako'y malapit. Magiging huli na ang lahat para sa lahat ng maiiwan. Habang pinagmamasdan ng Panginoon ang mga taong naiiwan, nagsimula itong lumuha muli at biglang sinabing, anak, darating ako sa lupa gaya ng nakasuod sa Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos.
At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngunit hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa akin na, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala sa iyo'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, hindi ang Ama lamang. Pagkatapos magsalita ng Panginoon, ibinalik ako sa lupa. Umabot ng 5 oras bago ko namulat ang aking mga mata at nakapagsalita. Ngunit sobra akong nanghihina at hindi makapagsalita ng maayos. Umabot na ng 2 linggo bago ko nabawi ang aking lakas, at doon ko palang nasabi sa kanila ang lahat ng aking nakita. At sa mga panahon na yon ay dumating ang mga demonyo para pahirapan ako. Nanatili sila ng 3 araw sa amin. Gusto nilang makipagkasundo sa akin na itikom mga aking bibig, na wala akong dapat ipagsabi sa lahat ng aking nakita sa impyerno, dahil kung hindi ay papatayin nila ako. Sinalabanan ko ang mga ito, ngunit wala akong sapat na lakas. Sinusubukan ko silang labanan muli at biglang nagkaroon ng liwanag. Yun ang Panginoon, at doon ay naglaho ng mga ito. Ang patotoong ito ay hindi kasinungalingan, hindi biro, hindi kwento o panaginip. Totoo ang impyerno sa lahat ng mga hindi naniniwala. Gusto kong ipaalam sa inyo na totoo ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na dapat imbitahin ng Panginoon, ang tagapagligtas sa inyong buhay. Ito ay simple ngunit mahalagang sabihin sa Kanya. Tinatanggap kita, Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ibinibigay ko ng buong aking buhay at kaluluwa sa iyo. Gusto kitang makasama ng walang hanggan. Piliin mo ang iyong kapalaran, buhay o kamatayan, langit o impyerno, si Jesus o ang diablo. Ito ay malinaw kung ikaw ba ay nabibilang kay Jesus o sa demonyo. Kahit na ang ginagawa mo ay mabuti o masama, ikaw ang pipili ng tadhana, buhay na walang hanggan o dagat ng apoy. Isipin niyo itong mabuti. Kailangan niyo ng magdesisyon ngayon. Namatay si Jesus para sa atin, para sa ating kasalanan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mailigtas dahil sa kanyang awa. Tanggapin niyo siya bilang iyong tagapagligtas. At ngayong narinig niyo ang patotoo na ito, huwag niyong hayaan na pagsisihan niyo ito habang buhay sa impyerno. Amen.